Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, mga ka-stories, ito may tatanong lang ako sa inyo. Ah, kayo ba yung mga character reference nyo ay ano talaga, yung sa mga resume nyo, no? Alam ba, may mga resume, may mga work experience, merong yung mga certificates nyo, nilalagyan nyo para bumango yung resume nyo. Okay. Tapos yung mga personal info, hindi na mawawala yun. Okay. Unless kung nasa sa inyo kung optional ba yun o parang konti lang naman, okay. Tapos yung mga educational background, okay. Andun na naman yan eh. Parang ano lang yan, parang by data mo, pero nilalagay mo sa ano. Okay. Even curriculum vitae itself. Okay. Ngayon, ito naman yung ang tanong. When it comes to character reference, ito ba'y mas pinabango ba yung as a character mo? Or meron talagang ito yung tunay na parang tunay na, let's say, parang tunay na kulay mo. 'Di ba? Ito na yun eh. Parang ito yung parang itong characters mo, ito malalaman ko ano yung tunay na kulay mo. So, ayun, pabasahin na lang natin. Ito yung galing ito sa ito yung galing ito sa Buhay Digital. Ito yung kay galing so ito anonymous to, pero nakalagay dito si Depantita, 1 to 2 years daw siya na isang digital parang 1 to 2 years siya as a Redditor. Ito sabi niya dito, ang title niya is Hanep. Hinalaban ako ng character reference ko sa position na ina-applyan ko. Ito naman, ang context niya. Siyempre, part ng hiring process is magbigay ka ng character references. Confident naman ka ako kasi I have a good relationships with my previous bosses and I was always hitting my goals. Okay. Kaya sila talaga nilagay ko as character reference thinking. Sigurado to. They vote for me, and yes, I asked if pwede sila maging character reference ko. Pumayag din naman sila. So may heads up na. Okay. Pero ito yung plot twist. May isang character reference na akala ko okay kami. Apparently, nung tinawagan siya ng HR for background check, okay, walang bago doon, iba yung sinabi. Nag-bank mouth, buti na lang, sobrang transparent yung HR ng company na ina-applyan ko. Tinawagan nila ako, tapos sinabi, just to let you know, one of the former supervisors did not speak positively about you. Maybe clarify, etc. So, clarify nila. Tapos sa huli ng combo, they mention, ito yung sabi, we advise na wag nyo na po siyang ilagay sa reference in the future. Parang, buti na lang transparent, okay. So, hindi lang yon. Ito sabi niya, hindi lang yon. Guess what? Yung taong yon, ask the HR if pwede din siya mag-apply sa ina-applyan ko. May sense. At the same time, na naging character reference ko siya, supervisor lang siya nun. Pero ako, na-assess na ako for managerial role. Like, wow! Ang hirap pala pag kinalaban ka pa ilalim. Ito, don't worry. This happened years ago. Okay. Basta lesson learned, always double check kung sino ilalagay mong references. Hindi lahat ng dating okay relationship mo magiging alay mo in the long run, lalo na kung magkakasabay kayo umakyat sa career ladder. And thankful ako sa HR na honest enough
to tell me. Kasi not all companies do that. Company is, ano ba? Pineapple ba to? Company is fruit. Ako. Pineapple na nakalagay dito eh. Pero, anyway, sige. Okay, magbabasa lang tayo sa mga comment sections dito. Sabi nga dito, ito, baka lagi ka baka dati na inggit secretly sa iyo, OP. Yung character reference mo na yon. Glad to read na transparent yung HR. Bira na ng ganyan. Bira nga, oo. Okay, yun. So, yun. At saka ito, unethical to badmouth you and then apply. Like what? Kaya siguro di niya seryoso, kaya siguro di din seryoso ng HR yung application niya, cause imagine having that person as a coworker. Disaster. Ayan, sabi niya, yung reply niya is true, hindi ko rin siya binalikan bilang isa sa mga importanteng tao sa buhay ko, lang din naman ako nagbibigay ng feedback. As that moment, matik nawalan ako ng pakialam. I let the company be the judge. Okay. Tama naman, oo. Okay, so, yun. Ito, sabi dito, not galalay. That's good work for the HR. Buti yung pinasukan mo is a good company. Ito, sabi niya dito, okay, sabi niya dito, nangyayari talaga ang tricky talaga ang part ng asking for character reference. Yung dati ko na boss, narinig ko siya, nagbigay ng reference ko sa dati nilang sigurong tao. Pero narinig ko na una maganda sinasabi niya, hanggang sa papangit na alam ko na sinabi niya hindi matatanggap yung tao. Naisip ko that ex-employee to put him as character reference, meron some form of trust. Sana sinabi ni manager kung paano din ma-improve yung tao. I guess mahirap din for managers, but best is positive praising. Lalo if na-coach naman yung tao is now doing good for her. Okay, sabi ito, HR did you a solid and harangan mo lang. F that other person. Balasubas, ganyan. Balasubas, villain talaga, yan. Villain talaga yun. You trust them, pero ang sama ng intention sa'yo, grabe. Ano yan parang, in other words, crab mentality. Ang dami yan. Especially sa mga trabaho. Parang lang yan parang sa eskwela, may mang-iinggit sa'yo, pwede kang hatakin pababa, may tendency ka i-bully, no? Pwede kang i-bully. Di lang eskwelahan, pati sa kumpanya mo. May bullying nagaganap to. Well, di lahat ng company ganun, pero mayroong talagang nangyayaring scenario. Okay. So, ito sabi niya, okay. Okay, nakalagay dito, ito. Wow, may matitinong HR pa pala, OP, no? Yung tipong di sila kumagagat sa negative. Ask ko lang, OP, Pinoy ba yung HR or not? Yes, isa Filipina. It is the, it is a fruit. I know then yes. I can vote for the recruitment team din. Sige. Ito, sabi nga okay, amin ko lang sa buong kung yun. Sabi niya dito, lesson talaga to sa mga hindi lahat ng dating okay sa iyo magiging kakampi mo na kakampi mo in the long term, no? Minsan competition na rin sila, lalo na kung pareho kayo umakyat na same industry or position level. Yan. Yes, lumalabas talaga ugali, no? Yung alam mo, simula nung napaisip ako, dahil nga ba most of the reference check is from the bosses.
Paano naman yung feedback ng direct reports? Yung nang makabawi lang yun. Sabi nga dito, ito yung red flag dito sa mga yan yung ito, sabi niya dito, red flag mostly sa mga HR. Sabi niya, muntangan naman yun, sabay apply din siya. Di ba siya pwede mag-apply na hindi naninira? Yun ang yes, I guess, hindi. May mga tao talagang they grew up with the asal na ganyan, yung nung laging at the expense of the other. Sobro squammy. I don't play that game kasi hindi naman din ganun kadamot yung mundo sa akin. May mga hindi naman hindi madamot yung mundo, pero may mga nangaagaw ng pangarap ng iba, diba? Okay, so ito, sabi na, nakaramdam si HR, buti good judge of character kasi who even does that? Wow! Sana all. Okay, so yeah, I think it's okay, wala naman siguro to. I think it's last na to. Okay. Sabi niya, I have experience like this. Well, tinanong naman ako ng HR, bakit ganun yung comment ng character reference ko. Di pa rin ako tinanggap. Yung negative na sinabi ng previous TL ko is di daw kasi ako nagsasabi ng problem sa kanila. Hindi to pag-voice out ng issue ng work family problem mismo. For me naman, di naman naapektuhan yung problem ko sa buhay ng performance ko sa work ko. Bakit? Sumama din talaga loob kasi nga puro siya very good. Ang dami ko daw na-contribute sa team. Then may problema naman pala siya sa akin. Basehan atap sa kanya yung pagiging close kayo if mag-open up sa kanya ng mga personal info about sa'yo. Okay, so yun lang masasabi ko. Okay, at bago tayo tuluyan magpaalam, habulin ko lang itong itong comment section na to. At may ganas din to. Okay, ito yung sabi niya dito. Ganitong klase nakasama ko sa ibang bansa as an OFW. Mga driver sila ng company namin under Aramco contract. Okay naman ang mga tao namin na yun. Well, may mga problems din, but may typical lang since sagad sa pagod work. Yun. Biruin nyo, need gumising ng 3 AM then deploy ng 5:30 at uwin ng 8 PM. Pero since transportation kami, we need 1 hour early para if may breakdown, mabilis masolusyonan by swap ng bus or palit driver. Sa ganitong work, kalabaw plus no increase at mga petty yung mga nasa taas, na may personal. Napilitan mag-resign mga tao namin. So, syempre, with bus driving experience na hindi bababa ng 5 years, makapag-apply yung mga tao namin sa Europe sa bus driver. Poland, Slovakia, Germany, Malta, etc. Nilagay nila yung mga name ng Pinoy Operations Manager at Visor. Ayun, yung mag-background check using reference nila, gumanti yung operations manager at visor. Sumatotal, hindi sila nakuha. Gumbanti ang mga Pinoy na higher ups sa mga Pinoy na drivers. Napaka-petty ng rason at sa halip na tulungan, binababa nila kapwa nila Pinoy. Ang transport safety officer po nila ako, plus sa mga drivers na mag-apply sa Europe ang safety. At yun po tinuturo sinasuggest at nire-remind sa kanila everyday. Kahit ako, danas ko po yung pagiging unfair sa kapwa Pinoy na nakaposisyon sa taas. Yun. Well, di ba? Imagine mo, kapwa Pilipino, hihilahin kanila pababa.
even ng mga OFW. Ano ba, mag-a-apply ka sa abroad, for example, ganun. Di ba? Yung ano, tapos yung isang ano, yung nakalagay sa reference para i-back ano, tatawagin niya for background check. Ang nangyayari, puro negative na lang yung ano, puro negative na lang i-comment sa iyo, which is yun yung parang magiging ano yun, parang nagiging negative sa iyo o parang red flag sa iyo, di ba? Yan ang nakakalungkot dito. Kaya minsan talaga, minsan, alam ba, pag kinakawaw ka na, binubuli nila, tapos ang ending, ending, pag once na nag-resign, yung nabuli, tapos lilipat sa ibang, ibang work, especially kung mag-abroad sila. Tapos, ang problema dito, yung nagbubuli, kasabwat yung isang upper management. Di ganun din yun. Di ba? Di hindi ako makakatanggap. Ikaw pa rin ang kawawa. Nakakalungkot no? Parang kapwa Pilipino hilahin ka talaga pababa. Literal. Di ba? Well, yun yung nakakalungkot dito. Pero, well, ganito, yun nga, katulad yung sinabi ko kanina, is you have to check muna yung mga sinong yung magiging katiwala mo or magiging di ba? Kasi hindi lahat ng yung kakausap mo ay magiging close mo. Huwag tayong basta-basta mag-close sa ibang tao. Especially sa mga katrabaho mo. Huwag ka masyadong ma-close. Yung tinatawag kang kaibigan, hindi ka naman kaibigan yun. Kaaway mo yun, men. Sinasabi ko sa iyo, eto, iririto ko kayo Tinatapangan ko, lahat yung mga katrabaho mo, turing mo silang kaaway. Yun lang yun. Pero hindi yung literally kakaaway mo sila. Huwag mong gawin silang, huwag mong gawin ng kaibigan. Yung tinatawag, yung pag tinawagan ka kaibigan, red flag yun. Sinasabi ko sa inyo, pag tinawag ka ng, oy kaibigan, halika, usap tayo ganito. Red flag yun. Sinasabi ko sa inyo. Mga ganyan, red flag yun sa akin. Mga red flag yan sa akin yan, mga yan. Pag ganyan ang sinabi mo, huwag mo muna pansinin yun. Sinasabi ko sa inyo. Mga ganyang, gawain nila yun eh. Di ba? Yan yung pinaka-red flag sa akin. Yun lang, yan. Itong thoughts ko dito, ito sa personal ko. Well, ito yung mahirap kasi dito, lalo na pag ikaw ay isang job hunting or job hunting tapos ikaw lang mag-isa sapalaran ng sasapalaran ka sa mga job hunting, lalo na sa mga job fair. Or minsan naghahanap ka sa mga Indeed, naghahanap ka sa Jobstreet, naghahanap ka sa mga LinkedIn, yun, so far so forth. Ngayon, ito kasi yung kalaban dito eh. Ito yung, kumbaga, 50% chance of winning ang kumbaga. Okay? So, ito talaga yung catch dito yung sa character references dito. Kasi hindi lahat ng character references ay puro positive. May tendency kasi na ilalabas yung tunay ng mong kulay. Hindi naman sa tunay ng kulay, minsan kasi pwede kang sirain yan in return. Kahit sabihin mo, maganda yung performance mo, maganda yung ganito, ganyan. Diba? Sisirain ka patalikod, di ba? For example, yung parang sisirain ka lang patalikod, tapos yung iba, very good. Tama yung sinabi sa mga comment section na, very good, ganito, maganda yung performance. Pero pag in return talaga, isisirain ka pabalik, di ba? Ganun, parang hindi mo alam, di ba? Kaya ang masasabi ko lang dito, masasabi ko lang dito sa itong nangyayari o kaya sa mga job hunters dyan. Lalo na yung mag-a-apply ka pa lang o magpe-print ka pa lang. Siguraduhin nyo
talagang yung character reference to ay may tiwala sa iyo. Itong character reference mo. Siguraduhin mo na yan na itong taong to, magkakatiwalaan to, sisirain ba ako nito, ganito, ganyan. Diba? Kasi hindi lahat ng tao yan, parang hindi tayo resisip. Meron kasi talagang medyo, plastic din siya. Hindi mo malalaman yan. Well, katulad yung sinabi ko noon pa sa mga video na to, don't trust anyone. Don't trust anyone. Miski ni Steve Austin yan eh. Yung dati siyang wrestling. Sinabi niya yan. Nag-motivate sila sa atin. Kung di niya kilala si si Steve Austin, siya Stone Cold siya yung popular wrestling yung Attitude Era ng WWE. Siya yun, siya nagpasimulan ng don't trust anyone. Diba? So, yun. Kasi, you have to, ang masasabi ko lang dito, dapat maging kilatisin mo muna yung tao nyo. Diba? Kilatisin mo yung tao, ito ba yung makapagkatiwalaan ba to? Or hindi, diba? Or medyo baka ilalagay ko to, medyo tagilid ako dyan, ganito. Yun lang masasabi ko. Kahit sabihin mo, kahit HR yan, huwag kang magana dyan. Okay? Yun lang mga stories. Mahirap pero ganun talaga. Yun kasi yung purpose, yung resume mo. Kaya meron talagang character references. Up to na kailangan 3 character reference mo. Kasi dapat make sure na itong 3 character reference mo ay magiging paangat sa iyo pataas. Diba? Itong 3 to. So dapat dapat may aangat sa iyo pataas. Kasi pag once umangat sa iyo, iangat kayo nila pataas, the more chances of winning. The more chances to hire sa iyo. Yan lang mga stories. Thank you and have a great Never Stars. Bye!